Magandang araw mga kababayan. Abay matapos ang matinding pambabalahura at pambabastos ni VP Sara Duterte sa mga congressman at sa ating Pangulo, abay mabilis di umano ang karma dahil kumpirmado na kasama si Sara sa listahan ng ICC sa mga aarestuhin ayon pa mismo kay Sara. At kasama niya si Bongo, Bato at ilan sa mga retired general. Pero hindi naman nilinaw ni Inday Sara sa kung anong dahilan bakit siya kasama sa listahan. Kaya ngayon, galit na galit itong mga DDS. Porket daw mataas ang rating ni Sara, pasok sa pagkasenador si Bongo at Bato. Porket si Sara lang ang tunay na nagmamahal sa bayan at siya lang daw ang lumalaban sa korupsyon. Kaya ginigipit at pinupolitika ng ating Pangulong Marcos. At gusto talagang pabagsakin di umano si Sara ayon mismo sa mga alipores ni Duterte. Kaya naman ipapaliwanag ni attorney kung bakit posibleng magkaroon ng reunion ang mag-amang Duterte sa loob ng kulungan sa Dahig. Ayan, para maliwanagan din po yung mga DDS, no? Kaya huwag kayong masyadong mainitin at galit na naman yung inuuna ninyo. Pakinggan nyo to. Pero bago ang lahat mga kaibigan, paki-like naman po ang ating video, paki-share na din. At yes, maraming salamat po. Siyempre, mga kaibigan huwag natin kalimutan suportahan yung party list ni Attorney Enzo Punyog party list. Okay? Eto, umpisahan po natin. Itong kay Sara Duterte, posible naman talagang masangkot siya dyan sa kaso na yan sa ICC. Malaki ang posibilidad na masasangkot si Sara at ang magiging sakot ng ulo niya si Las Cañas at si dating Senador Sonny Trillanes. Unang-una, si Las Cañas kasi yung testigo doon sa mga nangyari sa Davao. Nung panahong mayor si Sara, si Las Cañas ay miyembro ng Davao Death Squad. At ang sabi ni Las Cañas, si Sara ay pinagpatuloy ang Davao Death Squads ng kanyang ama kahit na nung panahong mayor pa na siya ng Davao. Kumbaga, hindi tinigil ni Sara ang mga activities, ang mga operations ng Davao Death Squads. Alam niya ito. At alam niyang illegal ang operations nito. Alam niya na maraming pinapatay ang Davao Death Squads na ito at hindi ito tinigil ni Sara. Sa katunayan, nung mayor si Sara, ang chief of police ng Davao City noon ay si Bato de la Rosa. At ayon kay Las Cañas, siya ay miyembro ng Davao Death Squads ng mga panahon na yon. At si Sara, alam niya ang operations nila. At alam niya na nung mayor ang kanyang ama na si Digong, alam niya ang operations ng Davao Death Squads. At nung mayor na siya, hindi niya ito pinatigil. Sa katunayan, yung quarry, yung Laod Quarry, kung saan yung Laod Quarry ay pag-aari ng isang dating pulis na naglingkod kay Duterte at bahagi ng Davao Death Squads. Ngayon mga kabunyog, yung Laod Quarry na yon, doon nila linilibing yung mga pinapatay nila ayon kay Las Cañas. At si Sara Duterte, alam din yon. At si Sara Duterte mismo ay nagpa-practice firing, nagpa-practice siya sa pagmaril doon sa Laod Quarry na yon. Kaya ibig sabihin, si Sara Duterte ay hindi inosente. Hindi siya inosente, hindi siya ignorante sa operations ng Davao Death Squads. Kaya pala. Eto, maalis lang tayo ng konti mga kaibigan. Yung sinabi ni Las Cañas noon, eto, yan. Diba? Kung maalala ninyo, sinabi ni Las Cañas na don't trust the Dutertes. Yan. Nagbigay siya ng warning kay Marcos dati. Na wag magtiwala dyan sa mga Dutertes. Kasi nga, mga monster daw from Davao. Mga halimaw. Galing kay Las Cañas. At yan din yung sinasabi ni mga kaibigan ni Senador Trillanes. Na itong mga to ay mga halimaw talaga. Winarningan na ang Pangulo. Pero syempre, nagkaroon ng unity, di ba? Nangyari na Pero ang maganda rin mga kaibigan, nakita natin talaga kung ano talaga yung mga sinasabi nila Las Cañas at ni Trillanes na mga monster talaga, mga halimaw. Sabi nila. Sa ngayon, nagre-reflect din naman talaga, di po ba? Mantakin nyo naman, puro mura at pambabalahurang ginagawa ni Sara sa ating mga congressman, sa ating Pangulo, sa atin, taong bayan. Dahil kung totoo man, yung mga aligasyon patungkol sa kanya, sa mga nakaw sa pondo ng bayan, talagang halimaw talaga. Mabalik po tayo kay attorney. Hindi malayo na sa posibleng warrant of arrest at sa posibleng mga co-perpetrators ni Duterte ay masama itong si Sara Duterte.
Tandaan po natin, ang iniimbestigahan ng ICC, at ang saklaw ng kasong isinampa sa ICC ay hindi lang naman nung panahong presidente na si Duterte. Sa katunayan, yung mga nangyari sa Davao City nung panahong Mayor si Digo, nung panahong Mayor si Sara, bahagi siya ng mga inimbestigahan at isinampang kaso sa ICC. At sa katunayan, mas may malinaw pang ang mga testigo ang mga pagpatay sa Davao City ng mga Davao Death Squads kaysa nung panahong presidente na si Duterte. Tandaan natin, mga kabunyog, mga kababayan, na batay sa testimonya ng mga testigo at ng mga biktima, ang Davao Death Squads at ang mga operations sa Davao ang naging panimula ng operasyon ni Duterte. At nung naging presidente si Duterte, ginamit yung Davao Operations, yung sistema ng Davao, ginamit itong model para sa pambansang saklaw. Kaya pagdating doon sa Davao, yun talaga ang pinagsimulan ng war on drugs ni Duterte. Ang modelo niya ay Davao. At sa Davao, madugo ang kampanyang ginawa doon sa Davao, maraming pinatay. At ang nagsagawa ng pagpatay na yon ay yung Davao Death Squads. At ang kabilang sa mga Davao Death Squads na testigo na ngayon laban kila Duterte ay si Matubato at si Las Cañas. Di ba nga mga kaibigan, sabi nga ni Duterte, di ba, ni former president, doon sa Senate hearing, di ba, inamin niya, tinuro niya, isa yan, si Bato sa DDS. Kasama yan sa Davao Death Squad. Isa yan, si Bato. Si Bato naman, nagulantang siya. Hindi niya alam yung ano niya, gagawin niya ng mga panahon na yan. Sabi niya siguro, no, buisit na to, nilaglag ako. Ang daldal mo kasi. Di ba mga kaibigan? Totoo naman, madaldal si Duterte, di ba? Kaya nga nadulas-dulas At yung mga matitinding ebidensya ay galing mismo sa kanyang bunganga, di ba? Yung mga pronouncement niya tungkol nga dito sa mga DDS, Death Squad, EJK, di ba? Yung war on drugs niya. Dami. Yan nga yung magiging matinding ebidensya laban sa mga to Si Las Cañas, sa kanyang sinumpaang salaysay, sinasabi niya na si Sara Duterte ang nagpatuloy ng kampanya sa war on drugs ni Duterte ng Davao Death Squad sa Davao. Hindi siya inosente, hindi siya ignorante. Alam niya ang operation nila ayon kay Las Cañas. Kaya pala, kung totoo yung sinasabi ni Las Cañas, abay talagang makikita po natin, no, sa galawan ni Sara talaga na matindi talaga. Matindi yung kaya nitong gawin. Tapos ito yung gagawin presidente. Naku, delikado. Paano naman si Trillanes naging sagit sa ulo ni Sara sa ICC? Si Trillanes naman ang nagtuturo na may mga pumapasok na malalaking pera sa account ni Sara Duterte at itong mga perang itong pumapasok ay galing sa illegal na droga. Yan ang testimonya naman ni Trillanes. Kumbaga si Trillanes, siya ang nakatipon ng ganyang mga ebidensya. Inipon niya yan. Kaya nga, sabi ni Trillanes, ang mga bank accounts ni Sara Duterte at ni Digong ay puno ng mga pondo at itong mga perang ito ay malaking bahagi galing sa illegal na droga. Grabe. Illegal na droga, pogo siguro, no? Kasi isipin nyo mga kaibigan saan naman kukuha ng ganong kalaking pera itong mga Duterte, no? Kung totoo yung sinasabi nila na yung abogado nila na buwanang sweldo ng abogado ni Duterte sa ICC 150 million. Ang laki nun mga kaibigan, no? Grabe. Sinasabi nila hindi naman sila mayaman. Hindi po ba? Mahirap nga daw sila simple lang yung pamumuhay. Putik na yan, 150 million. Ano yun? Mahirap pa rin. Talagang tanga tol mga DDS at boboy, no, uto-uto. Naniniwala na ganito kasimple yung pamumuhay ng mga to, ng mga Duterte. Diyos ko po. Kaya papatunayan niya ni Trillanes at iyang bagay na yan, inamin na yan ni Sara. Sabi ni Sara Duterte, totoo na mayroon siyang mga account sa bangko pero hindi niya alam kung sinong nagbukas noon. Hindi niya alam sino daw bang nagbukas ng mga accounts na yon. Basta na lang daw siya nagkaroon ng mga accounts sa bangko, pero totoo daw yung mga accounts na yon, existing daw yon. Mga kabunyog, mga kababayan, mababaw na palusot yan. Paano makakabukas ng account sa pangalan mo nang hindi mo alam? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang role ni Las Cañas, siya yung testigo na nung panahong mayor si Sara, nagpatuloy ang mga Davao Death Squad's operation sa Davao. At alam ni Sara yun. Si Trillanes naman ang magpo-provide ng mga ebidensya na si Sara ay maraming accounts at maraming pumapasok sa accounts niya na mga galing sa illegal na droga. Kaya itong dalawang ito, si Las Cañas at si Trillanes, ang sakit sa ulo ni Sara sa ICC. Totoo. Si Senador Trillanes no, mga kaibigan, no, talagang pag siya nagsasalita, lalo nung sa Quadcom, nanggigigil talaga itong si Duterte, no? At yung mga alipores niya dito kay Senador Trillanes, talagang ramdam mo na ito talaga yung tinik sa lalamunan ng mga Duterte. Ito yung bangungot, no?
ng mga Duterte, ito si Senador Trillanes. Kaya palakpakan, mabuhay ka, ating Senador Trillanes. Sana bumalik ka, no, sa pagka-senador at sana manalo ka na maging mayor at sana din manalo itong Kabunyog party list ni Atty. Enzo. Napakagandang paliwanag, pero tuloy pa rin natin ito mga kababayan, ha. Kaya hindi pa pinapangalanan kung sino yung mga may warrant of arrest sa ICC, pero hindi malayo nakasama si Sara doon. Hindi malayo. Malalaman natin po yan sa mga susunod na araw. Kaya ang problema ang kakaharapin ni Sara, hindi lang naman impeachment niya, kundi ito ring sa ICC, posible ring masangkot siya. Hindi pa natin alam kasi hindi naman sabay-sabay na i-issuehan niya ng warrant of arrest. Pero yun na nga mga kabunyog, nung ina-analyze natin ang mga kasong ito sa ICC, hindi talaga ligtas si Sara. At may matibay na testigo laban sa kanya, si Las Cañas. At si Trillanes naman, ang nag-iimbis, ang may mga dokumento, may mga ebidensya tungkol doon sa mga accounts ni Sara, na di umano'y may mga pumapasok na pera, kabilang na ang mga galing sa illegal na droga. Ayun, palakpakan mga kaibigan, napakagandang pagpapaliwanag ni Atty. Enzo. Maraming salamat po. Ayan na, sa mga kaibigan nating mga DDS, huwag niyo unahin yung galit ninyo, no? Pwede naman kayo mag-research kung bakit nasasabi ito ni Sara Duterte na posible nga siyang maaresto kasama ng mga alipores ni Duterte, no? At magkaroon ng reunion, no, ang mag-amang Duterte sa kulungan ng The Hague. Ito po yung pagpapaliwanag ni Atty. Enzo. Hindi po yung magagalit kayo at lalagyan nyo na naman ng palaman yung sinabi ni Sara nang lahat ng ito ay pamumulitika lang ng gobyerno ng ating Pangulong Marcos. Ang lagi niyong itinatanim kasi sa kaisipan ng mga kokotin ninyong mga DDS na itong mga Duterte ay talagang mababait. Sila yung simbolo ng kabaitan, simbolo ng kagandahang asal. Well, in fact, kabaliktaran naman talaga di ba? Magandang asal ba yan? Isipin ninyo yung huli na lang, no? Yung recent na speech ni Sara. Ang dami yung bata din na nakikinig. Tapos ganun ka lang magmura, di ba? Mambastos, mambalahura ng isang distrito, pasabihin nyo, di ba? Ito, simbolo ng kabaitan, simbolo ng kababaihan, matapang. Abay, matindi din kayo mag-isip, no? Okay mga kaibigan, malinaw po yung pagpapaliwanag po ni Atty. Enzo. Maraming salamat once again. Atty. Enzo, Kabunyog Party List. Huwag niyo pong kalimutan, malapit na po ang natin, pagpili ng mga leader po natin. Siyempre, isama po natin Kabunyog Party List, mga kaibigan. Okay mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share ating mga video. Hanggang sa muli, kita ulit tayo mga kaibigan.